ang appointed son ng Comelec, mga kadonatics. O, kilala niyo yan. Si Abantot. Biglang natakot kay Mayor Magalong. Sa pre-interview niya, mga kadonatics, sabi niya, para kang latang walang laman. Ang ingay mo. Ilahad mo sa Kongreso, sa Kamara, yung mga taong sinasabi mo na involved sa flood control. Parang ganyan yung sinasabi niya, mga kadonatics. Noong si Representative Tiangco na ang nagsalita, kala ko ba, Mr. Abante, ipapatawag natin si Mayor Magalong? Dahil, sabi mo, ilalahad ni Mayor Magalong yung mga sinasabi niya. Kasi sabi mo, para siyang latang walang laman, ha? Ang ingay. Sagot ni Abantot, mga kadonatics. May contractors pa tayo na dapat imbestigahan. Mamaya na siguro yan si Juan Magalong. Kawawa. Biglang natakot. Bakit kaya? Eto, mga kadonatics, panoorin natin yung video. Sabi ko nga para siyang lata na walang laman na nag-iingay lamang. So I'm challenging him na huwag ka na mag-ingay sa press. Ilabas mo na ito. Now, that Congress might have a investigation on this, whether it be the Senate or the House. It's good for him to be able to go there and present himself and give the evidences and take the oath, take an oath, so that we're going to find out who should be accountable to this. Andiyan po, si Congressman Abante, Ayan na, tinanong na siya, mga kadonatics, panoorin natin. Nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan namin po niya? Sinawiling naman po siyang imbitahan. There's no problem in making a motion, but you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Magalong will be invited. Why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be terminated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Sabi ko nga Why don't we finish this first? Natakot. At yung tono niya, mga kadonatics, ha? Biglang nawala yung angas. Bakit kaya? Baka kasama din si Bantot. Hindi ito hinalal ng taong bayan Bakit andyan? Nakakahiya talaga. Ako, mga kadonatics, kung hindi naman ako nanalo, I would gladly, mga kadonatics, step down. Nakakahiya talaga. Kung may dignidad ka pa, Abantot, kung may dignidad ka pa, kung may kahihiyan ka pa, you better step down kasi di ka naman talaga binoto ng taong bayan. Kahit pa sabihin natin na kunti lang yung lamang sa'yo nung nanalo, still, you lost the game. You have to step down. At eto, mga kadonatics, death penalty para sa mga korap. Mabubuhay na naman, mga kadonatics. Ano kaya ang dahilan? Senator Bato de la Rosa, mga kadonatics, sinalin siya ng isang reporter, ng isang journalist, na kung totoo talaga na seryoso kayo sa korupsyon, i-file nyo. Ibalik nyo ang death penalty. That should be unanimous. Kung ayaw nyo sa korupsyon, kasi sacred yung pera ng taong bayan, dapat patay na yan. Patay na yung mga korap na yan. At eto, ipa-file na ni Senator Bato de la Rosa, mga kadonatics, sa Senado. Panoorin natin yung interview. Pinag-usapan namin yung call for the death penalty. May mga ilang sektor po na nagsasabi na dapat siguro i-revisit na rin yung firing squad na rin yung mga corrupt. Yung death penalty for corrupt public officials. Ano po ang take nyo po dito, Senator Bato de la Rosa, sir? Dapat talaga para magkaroon tayo ng deterrence. Dapat ganun ang gawin. Pero yun nga, yung aking every year na lang na pinapayag ko na panukalang batas na death penalty for high-level drug traffickers lang yun, Pakasama doon yung mga corrupt government officials. Hirap na hirap makalusot. Hindi nga tinatalakay sa committee level. How much more kung yan ay isama mo na dyan yung mga corrupt government officials, makalusot kaya yung batas na yan. Nakakalungkot naman kung ganun. Pero Sen, talagang nakakalungkot, mga kadonatics, di ba? Kasi bakit ayaw mo sa death penalty kung hindi ka naman corrupt? Kung corrupt ka, ay talagang matatakot ka, talagang ayaw mo sa death penalty. Pero kung seryoso ka sa corruption, why should not vote for death penalty against these corrupt politicians? Ano po talaga? Pero Sen, hindi ba
para makita ng taong bayan ang sinseridad ng mga ninyo at ng mga kasama ninyong mga babatas. Kayo talagang pro-death penalty na kayo sa mga kurap at drug trafficker eh. Pero sa mga kurap, para makita ng taong bayan na sinseridad, seryoso ang kampanya against corruption, anumang panukalang ihahain na magpaparusa ng bitay sa mga corrupt official, hindi ba dapat yan unanimous agad ang desisyon ng Senado at Kongreso to prove the sincerity to the people na ayaw namin ng korupsyon? Hindi kami tatanggihan na mabitay kami kung kinakailangan pag kami sumahog sa korupsyon. Sige, bukas Henry. Mag-file ako ng bill. Ayan. Agad-agad Senator. Bill for corrupt government officials. Very good. Tingnan natin kung ano magiging takbo niya. Salamat. Tulungan ako mag-monitor. Yes, baka pwedeng mag-privilege speech kayo na kung talagang sincero tayo na linisin ang korupsyon sa gobyerno, mag-lead by example tayo na huwag tayong matakot na ma-death penalty tayo. Suportahan natin ang death penalty unanimously para makita ng tao na we're anti-corruption at wala sa ating mga senador ang nagagamit sa pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Hindi na kailangan ng privilege speech yan. Bill na diretso ang ikakrap namin bukas ipapile ko. Sige po, please. Ko na yung bill na yan. At susuportahan namin kayo rito ng 100%. Dahil alam ko kayo ang isang talaga namang may katapatang mamuno riyan sa anti-corruption na yan. Pinag-usapan na pagkatapos ng interview na to mga Kadonatics, kahapon, ang daming mga post ni Senator Bato de la Rosa ngayon patungkol sa death penalty. At talagang seryoso na siya. Ipa-file niya ng mga Kadonatics. Bisitahin nyo yung page ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, sige. 6 minutes ago, death penalty sa kasong plunder isusulong ni Senator Bato. Death penalty. Yung mga sunod-sunod yung mga post niya mga Kadonatics. Senator Bato de la Rosa has already filed his proposed bill that will restore death penalty. Patay. For those who are proven guilty of the crime of plunder. Patay kayo. In the face of actual living experience plunder. Okay. Basta reimposing death penalty for the crime of plunder. See? Yan na. Pasunod-sunod na Reimposing death penalty for the crime of plunder. Tingnan natin sino ang harang ito. 2 hours ago. Talagang seryoso si Senator Bato de la Rosa mga Kadonatics. At kung totoo ka for the people, isa kang politician, mababatas, if you are for the good or the betterment of the Filipino people, it would only make sense mga Kadonatics kung boboto ka for death penalty against these corrupt politicians. Di ba? Kung totoo yung hangarin mo, yung serbisyo mo para sa tao, ay dapat lang boto ka for death penalty. And after all mga Kadonatics, biblical pa rin yan. Biblical pa rin yan. Baka sabihin ng iba dyan na, mahirap pa sa atin yung death penalty kasi yung sistema natin is na talagang magulo. No. Kaya nga, may thorough investigation mga Kadonatics. Ang daming proseso yan para magka-death penalty. But mas maganda pa rin yung may death penalty talaga. Sabi nga ni Bato de la Rosa, deterrence yan. Yung pang, hindi na lang ako mangungura kasi may death penalty. Yan yung mangyayari mga Kadonatics. Di ba? Matatakot ka. Kaya, it makes sense. Dapat lang. Di ba? Comment down below mga Kadonatics kung agree kayo or hindi. Give me your explanation bakit kayo agree or hindi. Babasahin natin yan. Ipapatawag na si Zaldico because of the budget insertion for 2025. Pero mga Kadonatics, may kunting problema tayo. Bakit? Well, before that, panoorin mo natin yung video kung saan si Representative Tiangco ay iniimbitahan na si Zaldico. Ito mga Kadonatics. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one,
Number 2, the chair. Here is the USP. Sinasabi, Wait. Oo nga naman, di ba? Ha? Bakit ayaw ipa-under oath yung congressman? While si Inday Sara Duterte doon mga kadonatics, ha? Pinipilit. Minamak mga kadonatics dahil hindi siya mag-under oath. Ayun, napilitan si Inday Sara Duterte. Nag-under oath siya sa last appearance niya mga kadonatics. Pero itong mga congressman, pinoprotektahan nila. Gusto kasi ni Representative Tiangco na ipatawag si Zaldico at iba pang congressman na involved sa flood control project. Ano nagkaroon ng under the name of Congressman Insertion. Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Billion. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin Yeah. Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, ikorek I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I record, have the floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I have invite. the floor. See? Mr. Napakawalang respeto mga kadonatics itong si Janet Garin. Ha? I'm not sure kung kano-ano siya ni Attorney Garin mga kadonatics, yung attorney ni Rafi Tulfo. If they are related mga kadonatics, I'm not sure kung pareha ba yung apelyido. But the point here mga kadonatics, di ba? Takot na takot sila kay Zaldico. Oras pa ni Tiangco, di ba? Pilit magsalita. Wala talagang respeto. At itong si Joel Chua, nakita niyo mga kadonatics, ito. Joel Chua, tinanong ng isang journalist, kalimutan ko pangalan niya, si Pinky Web ata, I'm not sure. Tinanong kung isasama ba si Zaldico sa investigasyon, at ito yung sagot niya mga kadonatics. Mga pulpul talaga. Are you going to call Congressman Zaldico? I don't know if he's invited, if he's one of the invitees. So kasi nakapokus kami doon sa 15 contractors. O, tingnan nyo yung arrow, red arrow mga kadonatics, ha? O, nakatutok sa SunWest Incorporation. Isn't SunWest part of the 15, sir? I'm not sure. What? Yung sagot niya, I'm not sure. Wow, grabe! Kasamahan mo sa Kongreso, napakalaking kumpanya ang SunWest, at hindi mo alam kung si Representative Zaldico is kasama or co-owner. Mga kadonatics, this is one thing for sure. Tayo na lang ang ginagago ng mga politiko na to. Totoo naman, di ba? Tingnan mo, tiyatawanan pa, hindi niya daw alam. Kami nga na, andito lang kami behind the camera, alam namin, ikaw pa kasama mo, friend mo pa. It is, sir. If it is part, then he is invited kung sino man yung may-ari ng SunWest. All right. Are you going to call Congressman Zaldico? I don't. Ay nako, indolent, ha? Napaka-naive itong si Joel Chua. Di ba? Ngak-ngak ng ngak-ngak mga kadonatics. Ako, ang daming issue ng taong ito mga kadonatics sa Maynila. Makikita mo yung kay Mayor Isko. Di ba? Bakit ayaw nilang ipatawag si Zaldico? Di ba? Well, obviously mga kadonatics, may problema. Kahit pa mag-oo, kahit pa papayag yung ibang congressman na ipapatawag ni Zaldico, pero kumpirmado na po na nagtatago na si Zaldico. Ito yung balita mga kadonatics, kumpirmado na talaga. Kung hindi ka guilty, hindi ka magtatago, it means grabe talaga. Bilyon-bilyon ang nakulimbat kasama itong mga congressman na to. Ito. Hindi napupunta yan ang mga congressman na yan. Una-una sa impormasyon po natin nakuha, although ang magkukumpirma na yan ay yung Bureau of Immigration, wala na po sa Pilipinas si Zaldico. At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher Ko, wala na rin po. Yan si Christopher Ko mga kadonatics, yan yung tatay ni Claudine Ko, yung napaka-viral na anak ng contractor mga kadonatics. Yung si Claudine Ko, prinsesa daw ng social media. Di ba? Yung kung grabe maka-flex ng gamit niya, wala na din sa Pinas. Nagtatago na din. Sa Pilipinas. So ilang ko na po yung
yung isang kontraktor ng anak niya congressman na kumukupo doon sa project ng kanyang anak na congressman wala na rin sa Pilipinas. So more or less, ito mga pinapatawag na ito, ipapatawag man, baka hindi na rin sumipot at ang naiwan na lang yung kanilang mga managers o yung kanilang mga pinilang presidente ng kompanya na hindi naman siguro kayang sagutin yung mga katanungan pagdating po sa Senado. At umiiwas talaga sila, medyo takot sila ngayon sa Senado. Kaya gusto nila, binubuhay nila yung quadcom doon sa Kamara, yun na lang magpatawag sa kanila. Pero yun nga, sabi natin, mahirap naman yung dapat ibisigan, sila pa yung mag-ibisigan sa sarili nila. Yun ang masala ko. Ay, nako. Kaya nga sabi ko, alisin yung titulong honorable. Pagkat kung kilala ka magnanakaw, nakakahiya naman talaga na may honorable doon sa pangalan mo. So yun ang sinasabi natin na linisin din natin yung ating hanay. Pagkat kung hindi natin lilinisin, wala talaga mangyayari sa bansa natin. Wala talaga mga kadonatics. Ay, nako. Kawawang Pilipinas. Dapat maging parang Indonesia tayo mga kadonatics kung saan nagkakaisa sila para sugpuin itong mga corrupt na politicians. Well, anong mangyayari ngayon mga kadonatics na wala ni si Zaldico? Hindi mahanap-hanap. Hindi nga lumalabas ngayon sa social media itong si Martin Romualdez na sinabing na isa din sa mga akusado mga kadonatics sa insertion sa 2025 budget. Dapat kasi yan din si Martin Romualdez na ipatatawag sa Kamara. Well, mga kadonatics, patnubayan natin kung anong magiging resulta sa investigasyon at dapat yung sa Senado mga kadonatics, I hope ipapatawag itong si Martin Romualdez kung nasa Pinas pa. Can you imagine? Nagtatago na ang mga kurimao, ang mga dragon. Ay nako, dapat lang i-raid itong mga houses nila mga kadonatics, no? Kagaya nung nangyari sa Indonesia. Ay. Well, anyway mga kadonatics, thank you so much. Comment down below your opinion. We will read it and heart it. God bless you mga kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi. Bye-bye.